Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na topic na literal na nagpapagalaw sa isip ng maraming traders at saka investors. Meron pong analyst na nagsabing si XRP ay malapit ng sumabog, magparabolic at magdala ng massive gains. Hindi lang ito hype, hindi lang ito chismis, kundi base po ito sa multi-year technical structure na tinatawag nating symmetrical triangle na makikita po sa monthly chart. Naging matagal po ang pag-compress nito. Halos parang naka-hibernate sa XRP mula 2018. At ngayon daw, gising na po siya. Kaya, ayan, bilang isang crypto enthusiast, ang masasabi ko po rito ay kapag ang ganitong klaseng structure ay tumaas sa monthly time frame, hindi ito basta maliit na pump. Ito po ay isang trend shifting move. Kaya kung hawak mo po sa XRP at iniisip mong pumasok, pakinggan mong mabuti. Kasi ang mga ganitong moments sa market ay madalang pong dumating pero may malalaking resulta. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng matagal na compression ni XRP mula taong 2018. Yan, nagsimula po ang kwento nitong setup noong taong 2018. Panahon kung kailan po sumabog ang market saka biglang bumaba. Si XRP mula po sa kanyang peak ay pumasok sa isang symmetrical triangle. Isa pong technical formation kung saan nagko-converge ang price sa mas maliit at mas masikip na range habang lumilipas ang panahon. May mga buyers sa ibaba na hindi pa nagpapatalo at may mga sellers sa itaas na pilit pong tinutulak pababa. Pero hindi po sila nananalo. Ang ganitong market behavior ay parang spring. Habang pinipiga mo siya, mas humihigpit, mas lumalakas ang potential energy. Kapag binitawan mo po siya, walang atrasan ang galaw. Kung ikaw ay isang trader, ang naranasan mo sa loob ng triangle ay boring price action. Yan, may chop, sideways, tapos walang bigla ang momentum. Pero kung ikaw po ay isang investor o hodler, ito ang mga taon ng patience. Ang mga taong hindi po umatras sa suporta. Ang mga taong nagtiwala sa structure. Sila ang bumuo ng foundation para sa breakout. Yan ang dahilan kung bakit ang breakout nitong huling bahagi ng taong 2024 ay napakalaga. Hindi po siya maliit na pagtawid sa resistance. Ito ay unang malakas na tanda na tinaliwan ng market ang 6 na taon ng consolidation. Sa monthly time frame, ibang level ito. Ngayon ay bakit po ba napakahalaga ng breakout ni XRP sa upper trend line? Ayan, kapag ang price ay nag-break out or tumawid sa upper trend line, isa itong upper trend line po ito ng isang multi-year triangle. Ibig sabihin nito ay hindi lamang po ito simpleng pag-breakout or pagtagos. Ito po ay confirmation ng market shift or meron pong malaking pagbabago sa market at ito po ay kumpirmado. Sa XRP ngayon ay may monthly candle na nakapwesto po sa ibabaw ng trend line. At dito, nagiging interesting ang usapan. Ibig pong sabihin, sa halip na bumalik sa loob ng triangle na tinatawag po nating fake out, nananatili siya sa itaas. Ang behavior na ito ang tinaguriang strong breakout. At kadalasan ay may kasamang kumakapal na buy volume at lumiliit na selling pressure. Ano naman ang epekto nito para sa atin bilang mga traders? Yan, ang epekto po nito ay magkakaroon tayo ng kumpiyansa na ang momentum ay nagsisimula pa lamang. Kaya pansinin mo,
Walang market na biglang pupunta sa peak na parang teleportation. Laging may stages po yan. Breakout, retest, tapos continuation. Kung hindi pa dumarating ang malalim na pullback, ibig sabihin nasa early stage pa tayo ng wave. Kung ikaw po ay isang investor, ito po ay sinyales. Hindi mo kailangang hulaan ang araw. Ang kailangan mong obserbahan ay ang structure. Ang mga monthly confirmations ay parang checkpoint. Kapag hindi bumabagsak sa support, ang trend ay buhay. Yan ang dahilan kung bakit ang breakout na ito ay halos parang nagbukas ng bagong libro para kay XRP. Ano naman po ang role ng historical pattern sa future expectations? Ito po ang pinakamalupit sa mensahe ni Ginoong Amonex. Hindi lang basta ito triangle. Inilatag niya ang isang historical reference noong taong 2017 cycle kung saan si XRP ay nag-form din ng symmetrical triangle. At nang mag-breakout iyon or mabasag po iyon, nagkaroon tayo ng parabolic run. Ang price action noon ay literal na hindi maintindihan ng mga latecomer. Mula sa tahimik na consolidation hanggang sa vertical growth. Marami ang hindi handa. Marami ang naipit sa itaas, pero maraming early investors ang naging multi-millionaires. Ngayon, bago mo sabihin na history repeats itself, may kailangan kang maintindihan. Hindi natin sinasabing guaranteed ito. Pero sa technical analysis, may concept na tinatawag na fractal behavior. Kapag ang market ay nagpakita ng pattern ng accumulation, parehas ang pressure, parehas ang structure, at parehas ang confirmation signals, maaaring gumaya ang outcome. Kung titignan mo ang chart ngayon, ang triangle ay mas malaki, mas mahaba, mas matagal ang consolidation. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mas malaking energy or lakas ang naipon. At kaya ang target projection, target projection po rito na itinuturo sa ibabaw ay nasa ibabaw po ng $10. Kaya nagbigay po ng date si Ginoong Amonex at tama po iyon. Ang trabaho ng analyst ay hindi po manghula ng eksaktong petsa. Ang kanyang trabaho ay i-interpret ang structure. Ang mga impatient traders, sila ang laging napupunit. Pero ang mga marunong magbasa ng monthly behavior, sila naman ang nakaka-ride ng parabolic expansions. Ano naman po ang sinasabi ng RSI at saka moving averages? Ayan, kapag sinabi mong parabolic potential, hindi pwedeng triangle lang ang hawak mo. Kaya tiningnan ni Ginoong Amonex ang RSI sa monthly time frame. At ano naman ang kanyang nakita? Yan po yung nasa ibabang bahagi ng kanyang chart dito. Yan, ganyan din ang nangyari bago po ang malalaking rally sa nakaraang cycle. Yan, kung saan ay yung RSI ay nasa ibabaw po ito ng midpoint at tuloy-tuloy ang kanyang pag-akyat. Kaya hindi po siya overbought, hindi rin siya flat, nasa sweet spot po siya. Ibig sabihin, momentum recovery zone. Pagdating naman sa moving averages, ang mga ito ay naka-align naman sa bullish direction. Ibig sabihin, ang distribution phase na kinakatakutan ng lahat sa mga nakaraang taon ay naglalaho na. Ang mga whales, yan po yung mga institutions, mga early believers, ay unti-unti po silang pumapalit sa lugar ng mga sellers. Kapag ang moving averages sa monthly ay nakalinya pataas, hindi ito pump na pang 2 linggo or 2 weeks. Ito ay trend ng buwan or taon. Kaya kung trader ka, dapat alam mo na ang RSI at moving averages ay hindi po hype indicator.
Ang mga ito ay market breeding pattern. Kapag ang RSI ay hindi humihina at ang moving averages ay nagpapadulas sa presyo pa itaas, mas mahirap pong mag-short. Mas malalim ang dip na kailangan bago mabago ang trend. Kaya ang sitwasyon po na XRP ngayon ay hindi po basta-basta. Ngayon ay ano naman po ang dapat nating bantayan sa mga susunod na buwan? Ito ang mga sandali kung saan nag-aabang ang buong community. Ang mga monthly closes. Hindi daily, hindi po weekly, kundi monthly. Kasi dito po sinusukat kung tunay ang breakout o kung mahina lang ang push. Kung nananatili sa XRP sa ibabaw ng breakout zone, ang momentum ay patuloy na kumikilos. Kung bumigay po ito at bumalik sa loob, delayed ang progress. Pero hindi ibig sabihin tapos na ang cycle. Ito po ang panahon kung saan ang mga traders ay nag-aabang ng confirmation. Ang mga investors ay nag-aabang naman ng conviction. Ang mga whales ay nag-aabang ng liquidity. Kapag lumakas ang close, mas konti ang duda. Kapag humina, mas matagal po ang build-up. Kaya tandaan po natin, kapag sinabi po nilang all eyes are on XRP, hindi iyon figure of speech. Ibig sabihin, literal na ang malalaking pera ay tumitingin sa structure na ito. Ang tanong ngayon ay simple. Sino ang unang kikilos? Ang early or ang late? At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking personal na pananaw, may dalawang bagay na malinaw. Una, sa XRP ay hindi nasa bearish zone. Ang breakout sa multi-year symmetrical triangle ay hindi maliit na pangyayari. Ito ang klase po ng chart na makikita natin isang beses sa isang bull cycle. Pangalawa, ang market ay hindi po nagbibigay ng regalo sa mga nagmamadali. Kung naghahanap ka ng instant moon, maghahanap ka ng dahilan para umatras. Pero kung alam mo ang kahulugan ng monthly structure at saka long-term accumulation, makikita mo kung bakit sinabi ni Ginong Amonex na XRP is about to go parabolic. Kung bibigyan ko ng salita ang market ngayon, nagpapainit po sa XRP. At kapag dumating ang full confirmation, dito po natin makikita kung gaano kalayo ang kanyang puntahan. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.